last day here in Hanoi. And magagala muna tayo sa St. Joseph Cathedral. Yan yung itinerary natin. And then punta tayong Memorial House ni Ho Chi Minh. Tapos guys, try namin hanapin yung Vietnam News photo booth dito sa Hanoi, which is malapit siya sa, or outside lang siya ng Ban Mi Pho. Parang across lake lang siya guys. And then magkakong cafe tayo. Pa tayo nakapag-kong cafe. Ay parang umaambon. Ayun, umaambon guys. Dito kami nagpark ng motor. Yan. Tapos yung stay namin is here. Ayan yung building na. Medyo maulan dito ngayon pero kahapon maaraw naman. Tsaka gabi lang umuulan pati sa Sapa. Pero ngayon parang nagbabadya siya. Nakita nyo ba yung pinagas namin kahapon? Actually na full tank siya. 50,000 dong. Pero baka maliit lang yung maliit lang yung gas capacity nito. Actually, pag mag-rent ang motor, mas cheaper if magpagas na lang sila sa mga gas station. Oo, marami naman. Petro something. 7:58 AM na dito. And etong motor kasi, busoli namin siya ng mga 10:30 or 11, parang ganun. Tapos siguro pag nasoli namin, lakad-lakad na lang kami. Dito pala kami nag-park. Bawal pala dun sa sa labas. Nakita kami ni ate. Kala ko, need lang magbayad. Yung pala, pinunta niya yung motor. Siya na yung dala ng motor dito. Kaya pala ginaganon niya kasi ako. Pinapadala sana niya yung motor. Yun pala ibig niya sabihin. Akala ko parang nag-ano na siya ng bayad. Nabayaran na. Tapos ayun, siya na parang wala lang. Ang bilis niya yung motor na. Sana all. Ayan. Nag-try kasi kami dito mag-park. Bawal. Ayan ang picture tayo dito. Dito na tayo sa St. Joseph Cathedral. Ito guys, this was built in 1886 during French colonial rule. Many compare its Gothic look to parts of Notre Dame in Paris. Dapat itinerary natin to kahapon kasi sobrang init, hindi na namin napuntahan ni Rhoda. Guys, di namin alam kung nag-open pa siya. Pero kasi sabi dito sa sa search namin is nag-open pa naman daw siya. Then wala naman siyang entrance fee. Ayan. Pero pag dito kayo guys sa parang courtyard or dito, banda sa space na to, free naman. Open naman siya, pwede naman kayong pumunta dito. Isa daw to sa mga important Catholic Church in Northern Vietnam. Nagtataka kasi din yung iba na bakit may Catholic Church dito sa Hanoi o sa Vietnam. Kasi diba, mostly pag sinabing Vietnamese, commonly they are known for Buddhism. Pero kahit associated sila sa Buddhism, pinakamalaki pa din daw yung Catholic sa religion nila. Kasi nga, they were also colonized by French, which are Catholics. So, kaya may mga churches pa rin sila dito. Tapos, ito yung considered as the oldest church dito sa Vietnam. Built siya in 1886. Kaya medyo, yung structure na, medyo Frenchy. Frenchy. Napapalibutan siya ng mga kapihan, guys. Old jeep. Ayan, dito na tayo sa Kong Cafe. Sa loob, sa labas. Sa taas. Sa taas. Ano orderin mo? Order muna tayo. Ano sa'yo? Hi, one coconut coffee. Yes, which side you like? 14. 14. 14. Ito, ice din ba ito? Is this ice? This Salted. one? Yeah, Yes, salted this cream. one is ice. Yeah, Which side? 12. 12. Okay. Ganda ng mga design nila dito. Yan, may mga binibenta rin silang mga instant coffee. Tara, kita tayo. Tayo sa labas. Saan mo Mainit. na lang pin?
Popeyes. Popeyes, so nga no. May Popeyes dito. Finally, we're going to try Kong Cafe. Thank you so much. Come on. Kamusta yung ano nila? Coconut coffee. Okay naman. Parehas siya dun sa una. Ah, masarap. Ito kasi lasang-lasa mo talaga yung coconut niya. Pag nandito kayo guys sa Vietnam, try nyo yung coconut coffee and yung salted coffee nila guys, masarap. Yung egg coffee guys, hindi namin na gustuhan. Pero siguro dahil dun lang sa cafe na yon or baka much better yung sa Cafe Giang since sila yung nag-start nung egg coffee dito sa Vietnam. Nag-picture-picture lang kami dito. Wala daw silang food dito so nag-coffee lang kami. Si Roda later may kikitain siyang colleague. And magla-lunch sila. Iwan niya ako. Wawa naman ako. So we're just chilling here in Kong Cafe sa may St. Joseph Cathedral branch. So famous daw tong branch na to ni Kong Cafe kasi kita mo yung overlooking ng St. Joseph. So after a long walk, kung mag-walk kayo around Old Town, tapos mapupunta kayo or kasama to sa itinerary nyo, okay din na tumambay dito sa Kong Cafe kasi may overlook. Maganda yung napwestuhan namin kasi balcony siya. Medyo, buti nga hindi na ganun kainit kasi kanina medyo mainit. Tapos may hangin. Kasi medyo binuksan lang namin yung ay may electric fan din naman pala. Pwede sigurong buksan yan. Anyway, Pag nandito kayo sa balcony, mainit lang talaga guys. Pero pag sa loob kayo, air condition naka-aircon naman. naman. So, ang ganda, no? Kita niyo yung, yung design niya, yung color is military green. So, share tayo ng ng history ni Kong Cafe. Bakit ba siya famous? Tsaka saan siya kilala? So, nag-start daw si Kong Cafe 2007. Almost 20 years ago. No? So, nag-start siya maging famous kasi parang yung concept niya is yung nostalgic era. So, nung subsidy era daw ng Vietnam. Kaya may kita nyo yung mga Kong Cafe, yung mga design niya is mga military, green, tapos may mga vintage na mga radio, may mga design sa loob na mga enamel mugs, kahit yung mga staff nila, nakapang Uniform ng military uniform. Hindi naman super military, pero yung color, yung dating nila parang military uniforms sila. Tapos, yun yung parang gusto nung may-ari, parang nung founder, gusto niya yung coffee shops niya is maging yung vibes niya, parang nagta-time travel ka back dun sa old days in Vietnam. So, kaya naging popular din siya sa mga Vietnamese, sa locals. Tapos nag-expand na siya sa country. Naging siya na yung parang pinaka-sikat na coffee shop chain. Galing mo, may sarili silang brand ng So, sa kanila talaga siya nag-originate. Tapos yung coffee shop. design, Vietnam talaga. Super rich in So, ibig sabihin nung Kong pala daw is plus. So, parang, siya, often associated siya with adding or connecting things. So, parang pag sinabi mong Kong Cafe plus coffee, parang ganun yung, yung dating, parang add coffee, ganun. So, naging famous si Kong Cafe more than the vibes niya is because of the coconut coffee. So, blend of Vietnamese coffee siya with frozen coconut. So, ayun. At ganito din yung nabili namin sa may Cat Na masarap. na masarap. First, coconut coffee natin. First namin doon. Tapos ang sarap. Kaya nung nag-try kami sa iba, tapos hindi ganun yung pagkaka-blend nung coconut, medyo na disappoint kami. So parang naging standard yun yung sa Cat.
Pero naano naman ni Kong yun kasi nga siya yung nag-originate talaga ng coconut coffee. Actually, hindi naman. Hindi siya yung nag-originate. Unlike sa egg coffee, si Cafe Giang or Cafe Giang talaga yung nag-originate ng egg coffee. Kasi nga, yun nga, yung kwento is naubusan sila ng milk. So, ang ginawa, winis nila yung egg yolk and then yun na yung ginawa nilang milk para dun sa kape. Eh, naging okay naman yung lasa daw. Meron din pa kaming nalaman na fun fact, guys. So, di ba ngayon medyo sikat si Vietnam sa coffee. Well, yun talaga siya. It's known for coffee, no? Coffee culture. So, dalawa yung parang pinaka inaano ng mga travelers dito. Pinupuntahan yung egg coffee tsaka yung coconut coffee. Yung dalawang flavor na yun. So, fun fact, yung egg coffee, it's born out of necessity. Kasi nga, naubusan sila ng gatas or nagkaroon ng shortage sa gatas. Kaya naimbento yung pag-whisk ng egg yolk para maging foam siya. Yun yung naging milk nung coffee. And then si coconut coffee naman is born out of creativity and coffee culture nila dito. Kasi nga, syempre, parang almost every, kahit saan ka pumunta dito, kahit sa ang corner actually, puro may coffee shop, may kapihan. Local man, branded man, madami. Nagulat niya ako kasi meron pa rin mga Starbucks, di ba? Which, parang hindi na siya ganun ka, like sa atin, big deal kasi nga, parang everywhere may coffee shop talaga dito. So siguro yun, sa dami din ng mga coffee shop, nagkaroon ng time where nag-i-invent sila ng mga bagong na pwedeng ma-add sa coffee. Yun lang, share lang namin yung fun fact about egg coffee and coconut coffee. Siguro, I'll give the egg coffee another try. Kung magkaroon pa tayo ng time mag-Cafe Giang later, I'll try and give it another chance. Another chance. Ayun guys, nag-order lang kami ng mga bottled water. Hindi kami umiinom ng mga service water nila just to be safe lang, di ba? Hindi pa nga kami umiinom ng Ursa Flora na binili namin eh. Ang more ininom lang namin is Bonamine. Yun guys, baon kayo ng Bonamine. Siguro pang Alpine, tapos pang bus, pang sleeper bus, mga papunta tsaka pabalik yan. Make sure na may enough Bonamine kayong dala. Yun lang para safe, di ba? Tapos inumin nyo 1 hour before your travel time. Gusto ko rin maghanap sana ng yung dipping chili salt ng fruits nila dito, pang uwi, no? Kaya lang parang hindi ko mahanap kasi yung mismong brand niya. May nahanap ako sa grocery, kaso parang bobo siya. Hindi siya yung powder. Tara na. It's already 10. Alis na rin kami dito guys, hindi na kami magtatagal kasi nga kailangan na namin ibalik yung motor. Okay, alis na kami guys. So, ganyan lang yung upuan dito. Maliit lang. Bye, Kong Cafe. Ayun, may CR din dito. Tapos malamig. Sarap dito, malamig. Ayan yung design dito sa loob. Tapos, may third floor pa pero may harang siya ngayon. Ganda ng Ang dami ng tao. May kalamansi. Bye, Kong Cafe. Ka na? Ito na ulit yung St. Joseph Cathedral. Pala guys, dito kami nagtatry mag-park sana kanina kaso pinagbawalan kami. Tapos tinanong namin kung saan, tapos sabi daw doon. Pero yun nga, dumating si ate. Sinaway kami. Kala ko naniningil lang kasi magpa-park na kami.
Tapos sabi niya 20. Maya-maya kinakalabit niya si Roda. Tapos ang nangyari, siya na mismo nagdala ng motor dito. Ang kulit nga eh. Pero mabait naman si ate. Pero ang tawag niya lang, oy, oy, oy. Ganun siya. Oy. Oo. Tawagin lang kayo niya, oy, oy, oy. Pag ka, medyo kayo. Ano nangyayari? Tas pag sinabi naman namin, come on. Come on means welcome. Ay, thank you. Pagod na siyang mag-explain. Kaya Oo. Siya na, oo. Ang bilis niyang hatakin eh. May layaw eh. Ano yan? Ay, lalabas na na. Sila na naglalabas. Are we here? Well, wala. Hey guys, ayun, wala yung photo booth, yung newspaper something photo booth. So, andito na kami sa Lake Banda. Iikutin lang namin to saglit kasi kailangan na rin natin bumalik agad eh. Ayan yung lake. Sarap ng hangin. Hindi siya maaraw ngayon. Pero pagpapawisan ka pa rin. And guys, on the way pala tayo sa Memorial House ni Uncle Mo. Napagalitan tayo dito. Ang cute ni Kuya oh. Pwede dito lang. Guys, hindi na kami papasok kasi alanganin mag-park dito. Tara na. Soli na namin yung motor. Anong pangalan doon? Serenity Hotel. Guys, nandito na kami. Soli na namin yung motor. Hi. We return. Ang cute oh. Mga tindahan dito. Ay, ang cute may may hat. Magkakasunod-sunod na to mga nagbebenta ng mga lanterns. Yan. Tapos may mga hat silang ganyan. Ang liit. Bango may chicken. Uy, Philippines. Straw. Straw lang pala siya. Magkano? Malukot eh, no? Ayan, magkano yung ganyan? Ay, mahal ata yun. Ayan, 30 pag straw, 20. Ayun lang, pag mga gantong oras, mga 10 a.m. dito, medyo mainit na rin talaga. So, pawis-pawis ka talaga. Mas okay talaga mag-explore, lalo na kung lakad-lakad ka lang, is morning. Morning kayo mag-explore. Ayun guys, ito may nakita kami dito, malapit lang sa pinag-i-stayan namin. Ayan. Ito pangalan niya, How How. Alam ko may noodles akong piniling ganito, How How. Ayan, tapos bumili kami ng mangga dito. Ayan, 25. Try natin kung masarap to. Try natin kung masarap. Ganito kasi yung hinahanap ko, powder. Yung isang nabili kasi namin, ganito. Ito yung nabili namin dun sa market kanina. Ayan o, medyo bobo siya. Pero tignan natin kung anong mas masarap sa dalawa. Pakita mo. Ito yung isa. Ayan. Tignan natin. Bumili kami ng mangga dito.
pinabalat na rin namin guys kasi para matikman natin. Thank you. Ayan na guys, oh. Wow. Come on. Come on! Yeah. Alright. Tara. Uwi na muna tayo kasi mag-freshen up si Roda. Come on! Yan, magla-lunch sila. Come on! Sana all. Ayaw mo yung sama. Ang bango ng kape. Siguro naman kahit isang coffee shop kayo guys pumunta, legit naman yung mga kape nila. As in matapang. And we're back here. Time check. 10:43 na dito. Ano na lang, chill day na lang tayo today kasi nga mamaya pupunta na rin tayo ng airport. And ayun, yung ibang gamit pala guys, kailangan na namin ibaba. Yung isang luggage, kailangan na namin ibaba para mamaya pag alis natin, hindi na tayo masyadong mahirapan. Kasi ngayon ang maakyatin natin, 3rd floor. Yun lang naman. Sa mango, ang dami mango. Green siya. Alam nyo guys, green na green siya. Kala nyo maasim, pero hinog na pala yung loob. Okay guys, we're finally here sa homestay ulit. And ayan, itatry na natin kung ano mas okay sa dalawa. Ito guys, yung bobo, and then ito yung powdered version. Ang pangalan nitong isa is Oh My Bath. Ayan, ganyan siya, yung bobo. And then itong isa is How How. Tom Chua Kai. Hot sour shrimp flavor dipping seasoning. Ayan. Ayan sila dalawa. Ito yung powdered version. Ayan. So, let's try. Grabe, parang asim ng mangga. Tignan nyo naman gaano kalaki. Ayan. Try muna natin to siguro yung powdered version. Sarap. Sarap ng mangga. Mukha lang siya maasim pero hindi. So, try natin. Ang dami ko nalagay. Ang lalaki kasi. Powdered ulit. Ano ba mas okay? Hindi ko malasahan. Yung isa, mas lasa mo talaga kasi may ano siya guys, may MSG. Mas lasang-lasa mo yung MSG dito. Ito ata, hindi ko sure kung may MSG yung bobo. Pero mas umami yung flavor ng powdered. Nung how-how. Ang sarap, ang tamis ng mangga. Parang mas matamis tong ano, yung buo-buo. Hindi ko maano kung sino mas okay. Pero ayun nga, mas umami yung flavor ng powdered. Tignan mo ka ba? Sarap yan. Ikaw nga mag-ano? Parang mas tumatamis yung mangga pag dito sinausaw sa ano, sa rock salt, yung malalaki, yung bobo. Ganun. Hindi ko maano eh. Kung sino mas masarap. Pero parang for me yung bobo. Yung bobo ay masarap. For me yan. Pero try mo. Hala, nambot na niya sa loob. Kasi ba't ganun? Parang tumatamis yung mangga pag dyan ko sinawsaw. Try ko yung bobo. Or, Uy, hindi. rock salt yan na, kaya ano. Yung pino.
umami, no? Nasa may MSG. Ganyan ba yung ano? Naalala mo yung dipping sauce niyan? Nung bumili tayong fruits? Hindi siya ganyan. Feeling ko, dapat hindi shrimp flavor. No? Parang salt lang yun eh. Ano? Ito may sugar. Di ba tumatamis lalo yung mangga? May sugar siya. Oo. So for you, sa tingin mo? I think may So, malalaki siya, no? Rock salt. Rock salt. Tapos, may naka-coat na mga, chili. And, may sugar. Matamis din. Matamis. Kaya pala sabi ko, ba't mas tumatamis lalo yung mangga? Masarap yung Buo. Pero, hindi ko gusto na matamis. Ayun nga. Gusto ko kasi maalat na maanghang. Ayun, feeling ko kulang lang siya sa anghang.